Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng kong mahal, huwag nanin iyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mitin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa namay publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nananalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sandinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong panahon ng Kwaresma, isa po sa mahalaga po nating tinatandaan at patuloy na isinasa puso ay yung pagbabalik loob natin sa Panginoon. At parte ng proseso ng ating pagbalik loob sa Panginoon, lalong-lalo na kung alam natin sa ating sarili na meron po tayong nagawang hindi maganda o may nagawa po tayong kasalanan, ang nararanasan po natin ay hiya, shame, kahihiyan. Kasi kung titingnan natin na maigi, ang madalas, di ba, kapag meron po tayong nagagawang mabuti, gusto nating malaman ng iba, ginawa ko to, ginawa ko yan, ako ang nagsimula niyan, ako ang may pakana niyan, dahil sa akin, kaya nagkaroon ng ganyan. Pagdating sa mga achievements, inililista, salamat Panginoon, sapagkat binigyan niyo ako ng talento para gawin ito, ito, at ito. Kapag mga magagandang bagay, wala tayong at hindi tayo nagdadalawang isip, ilista ang mga iyon, ipagkwento sa iba na ito yung ating nagawa. Pero kapag meron naman tayong nagawang kasalanan, dahil sa kahihiyan, alam naman nating mali,
pero nagawa natin, hindi naman natin ito pagsasabi sa iba. Sino ba naman ang magmamayabang o kaya magsasabi o maglilista, nagnakaw ako. Nang away ako. Meron akong sinuntok kanina bago o pumunta dito sa simbahan. Meron akong pinagkwentuhan bago ako pumunta dito sa simbahan. Meron akong pinagsalitaan o minasama bago ako pumunta dito. Sino naman po ang gagawa ng ganun? Kung mayroon tayong nagawang masama o kasalanan, ang number one na ating nararanasan ay hiya. Tayo ay nahihiya sa ating nagawa, bagamat hindi natin pa inaamin sa ating sarili na meron tayong nagawang hindi naman dapat. Kaya nga hindi natin pinagsasabi. Kasi kung kabutihan niyang ginawa natin, ito ay ating pagsasabi sa iba. Pero dahil ito ay mali at hindi dapat, at minsan ayaw pa natin akuin, hindi ko ginawa yan. Dahil sa ibang tao yan, hindi ko kasalanan yan. Walang pag-ako din. Kasi sino ba naman, lalong-lalo na kapag usapan tungkol doon sa mga kasalanan, ay handa agad akuin. Kapag naako agad natin, ay, may pagkukulang ako. May pagkakamali ako. Grasya na iyon mula sa Panginoon. Hindi lamang iyon dahil sa ating sarili, pero grasya na iyon mula sa Panginoon, na bagabag ang ating loob. Ito yung muling pagtawag ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Kaya nga rin po, lalong-lalo na po sa mga tao na hindi po madalas nagkakaroon ng pagkakataon upang mangumpisal. Pag tinanong, kailan ka huling nangumpisal? Marahil lang sasabihin, last year, 2 years ago, o kaya siguro pag natripan lang. At pag tinanong mo, bakit naman? Bakit sobrang haba? Sobrang tagal? Ang dalas mo pa naman sa Quiapo, lagi namang may pakumpisal, pero bakit hindi ka pumupunta? Kadalasan ang maririnig nating sagot, nahihiya kasi ako. Kasi nga, sasabihin mo doon sa pare kung ano yung nagawa mo. Yung pagsasabi ay pag-ako na rin ng ating ginawa. Pero mga minamahal na kapatid, kung titingnan natin ng maigi ang pangungumpisal, yung pagpunta pa nga lang natin sa kumpisalan, yung nararamdaman nating hiya, paglapit doon sa kumpisalan, isa ng grasya mula sa Panginoon. Sapagkat yung nararamdaman nating hiya sa ating nagawa, yun na yung pagbubukas sa grasya at awa ng Diyos. Na hindi pa huli ang lahat. Na nung naranasan mo yung hiya, ibig sabihin, kumikilos pa rin ang Diyos sa akin. Yung pagpapatawad ng Panginoon sa akin, hindi pa iyon ang katapusan. Na may nagawa akong kasalanan, tuldok na, hindi. Pero dahil sa hiyang nararanasan ko, aakuin ko tong pagkakamali ko sapagkat sa pagbabalik loob ko, mas lalo akong mapapamahal sa Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin ng grasya mula sa Panginoon na kung meron man tayong may mga pagkukulang o kaya mga nagawang hindi maganda at labag sa kalooban ng Diyos, naway bigyan tayo ng grasya, akuin ang ating mga nagawa at magbalik loob sa Kanyang piling sapagkat gaya ng isang ama, handang-handa
at lagi naman tayong nais ng Panginoon bumalik sa kanyang piling. Amen.